First three things that every beginner trader should do. Good morning. Good morning! So, we are on our 22nd day ng ating daily vlog. So, today, what I will be sharing is ano ba yung mas makakatulong sa mga beginners. Since I saw na every time nag-webinar ako, 80% ng mga participants are totally newbie, like zero knowledge talaga. So, for some people, hindi kayo nakaka-relate dun sa mga sinishare ko sa ating daily vlog. So, ngayon, as a beginner, ano ba yung mga una kong kailangan i-consider and kailangan kong gawin? The first thing that you need to do is learn the basic first. This is very essential that you understand every terminology that traders use. Kasi say, for example, you are learning from YouTube. Sobrang hirap aralin if hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi nila. You have to understand ano ba yung mga different terms such as pips, lots, leverage, spread. Kasi ako, whenever I share, I use those words. So, paano maiintindihan ang mga sinasabi ko, diba? So, you have to understand first. So, kumbaga, pinaka-foundation mo yan. Next that you need to understand is know the platforms. You have to understand kung paano ba i-navigate yung MP5. Paano ba yung orders nag-work? Like, paano mag-buy, mag-sell, paano maglagay ng stop loss, ng take profit. If you are using a specific broker, paano siya i-navigate, paano mag-deposit, paano mag-verify ng account. So, kumbaga, complete navigation ng mga platforms na ginagamit ng mga traders. So, kumbaga, ito yung pinaka-pundasyon mo. Kasi, di ba, syempre, kung nagko-construct ka ng ganyan, mga buildings, di ba? Yung mga buildings na yan. Bago na itayo yung mga buildings na yan, guys, meron mo na yan foundation. Hinukayan mo na yan ng foundation para mas matibay yung pagtayo niya, kumbaga. You cannot build a building without foundation. You cannot build a house without foundation. Second that you need to do is to start with demo account. So, marami kasi mga traders, mga one day lang nag-demo, tapos live account na agad. So, sa mga aggressive dyan, yan. Hindi man lang nag-demo account muna. Alam nyo guys, hindi nyo kailangan sumugal agad ng pera. Kailangan nyo muna talaga aralin, intindihin. Walang problema sa demo, hindi nyo kailangan mahiya. Kasi syempre, ang daming mga traders dyan na parang, demo account ka lang naman Na kumbaga parang kasalanan na naka-demo account ka. Hindi yan problema guys. It's not something na kailangan mo ikahiya. If you are a newbie, walang problema sa demo account. You have to practice risk-free with virtual money. Kasi dito, what you're trying to do is to understand paano ba talaga yung navigation. Kasi kung magpa-practice ka pa lang, tas you're using money na, edi syempre, definitely, magkakaroon ka lang ng losses. Sayang yung pera, diba? So, might as well, practice ka muna with virtual money. And what we wanted to do here is kapag nag-demo account is kumbaga, ma-build mo muna yung confidence mo without losing your real capital. Bakit? Kasi in trading, mistakes are part of learning. And it's kind of more cheaper to make them in demo than sa live account. Number 3 that you need to do, create a trading plan. Yes. So, ito yung madalas nakakaligtaan ng mga newbie. Kaya sobrang excited ka kumita Nakakalimutan mo na gumawa ng trading plan. So, paano ba gumawa ng trading plan? First is you need to decide magkano ba yung willing ka i-risk per trade. Say, for example, I have $100. Ang willing lang ako i-risk per trade ko is $5. So, meaning, ang willing ka lang i-risk is 5%. So, ngayon, kapag magsaset ka ng stop loss, dapat hindi tataas ng $5 yung magiging potential loss mo doon. So, ngayon, kung gagawa ka ng risk-reward ratio mo, kung 1:2 yan, dapat $5 yung loss mo and then $10 yung profit mo. Next is you have to set a realistic goal. Daily, weekly, monthly ba yan? Kasi guys, kapag yung goal nyo, say for example, may $100 ka, tapos ang gusto mo agad, kumita agad siya ng 100%, 200%, 300%, 1,000%. Hindi naman po yung realistic. Kasi if ganun kalaki yung gusto mong kitain, ganun din kalaki yung willing ka i-risk. So, kailangan ka muna mag-isip na, ano bang kailangan kong gawin? Ako, ang tinuturo sa mga students is, kailangan mag-ROI ka muna. Hindi mo kailangan i-goal na mag-profit agad or dumoble agad yung pera mo. Ang goal mo muna is mag-ROI. So, say for example, kumpitin mo lahat ng mga nagastos mo from trading. Number 1, magkano yung kinapital mo, kasama yon. Considered as gastos na yon kasi you have to consider your capital as wala na, parang ganon. Para at least yung attachment mo with that money is lesser. So, say for example, naglagay ng $500. It's already included. Number 2, say for example, nagpaturo ka, ganyan, gumastos ka ng pamasahe, dagdag mo yon. O kaya, say for example, nag-enroll ka, sama mo yun sa expense mo. Lahat ng mga expense na ginamit mo specifically for your trading journey, idagdag mo dun. Tapos, pag yun, nasuma total mo na, i-total mo. Say, for example, ang total na nagastos mo is nasa $1,000. Ngayon, your objective is mabalik yung $1,000 na yun sa'yo.
So, yung $1,000 na yon, i-divide mo siya lagi ko sinasuggest sa mga students is, i-divide mo siya to 90 days. Kasi ang goal mo is makabuild ka ng habit for the next 90 days na i-apply mo na for the rest of your trading journey. So, yung 90 days na yon, ang gagawin mo, di-divide mo yung $1,000 to 90 days. So, say for example, ito, compute tayo. $1,000, divided by 90 days. So, $11. So, ngayon, ang goal mo is kumita ka ng $11 for the next 90 days. Malaki ba yung $11? Hindi naman. Achievable ba siya? Yes. The reason kaya anong nangyayari is nagkakanda sunog-sunog na uubos yung buong kapital nyo kasi gusto nyo agad, 100% agad yung kitain nyo eh. When in fact, ang goal nyo muna dapat is kumita muna kayo ng $11 per day para mabalik yung kapital mo for the next 90 days. So ngayon, pag na-apply nyo po yung habit na yon, yung ganong consistency, kahit gaano kalaki pa yung capital na meron ka, I believe na talaga magiging successful ka sa trading journey mo. Kasi here in trading, yung strategy, madali lang yan. Sobrang daming strategy. Makakahanap ka right away. Ngayon, kailangan mo i-practice yung strategy na yun hanggang maging confident ka. Ngayon, the real challenge here is how will you be able to manage your emotions? And the only reason I believe bakit tayo hindi tayo nagiging profitable sa trading natin is because of lack of discipline. So ngayon, kapag hindi ka disiplinado, hindi mo in-apply yung mga trading rulings mo, nagiging greedy ka, nag-over-leverage ka, nag-over-trade ka, na parang dapat target ko lang $11, pero gusto mo kumita ka lang ng $50, $100. Naiinggit ka sa mga kasama mo kasi sa kanila mga pinupo sila, ang lalaki ng kinikita nila. So ngayon, tiyatalo mo yung sarili mo. Ano nangyayari? Nagkakaroon ka tuloy ng mga losses, di ba? Imbis na sana, nakuha mo na sana yung profit mo na $11. Hindi. Nag-trade ka pa lang nag-trade Hindi ka pa tumigil. So, ganun yung mangyayari sa inyo, guys. Nagiging emotional kayo. You trade not with your strategy, but with your emotions. And kapag ginamit nyo na emotions nyo sa trading, nako guys, mahirap na manalo dyan. So, yun yung mga 3 things na kailangan una munang gawin ng mga beginners. Learn the basic first, start with demo account, and then create a trading plan. Now, from our trade yesterday, we were able to generate $488. Ayan, $488. So, what was our strategy? Ano yung naging setup natin for this? So, this is H4 time frame, okay? So, as you can see, nagkaroon ng massive bullish candlestick dito, and then binrake niya itong ating MA200. Itong blue na to, this is MA200. And ngayon, binrake niya yan, binasag niya yan. Nung binasag niya yan, we call it breakout, okay? Nagkaroon siya ng breakout dito. Now, before we trade, ang goal natin is maintindihan natin na parang, hindi ba to fake out? Is this really a breakout? So ngayon, kailangan niyang i-retest. Pagbasag niya nito, the goal is maintindihan natin kung, okay, is this really the new support? Ngayon, nung pag-bounce niya dito, nag-antay tayo, mag-bounce ulit siya dito. And ito nga, nagkaroon siya ng wick dito. Ayan, nag-wick siya dito, nagkaroon ng wick dito. So ngayon, this serves already as a confirmation. Ito ang ating bagong support. And ayan, nireject na nga, nag-bounce siya exactly here. And then pag-bounce na dito, ayan, umakyat na siya ng tuloy-tuloy. And now, gumagawa na siya ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So this is an indication na, okay, uptrend na yung market. So ang bias na natin is buy. So yung naging profit natin came from this because we understood na, okay, it's uptrend. So ngayon, naghanap na tayo ng buying opportunity. So nagbato na tayo ng signal to buy. However, there are times na kumukurot tayo dito sa pagbagsak dito, pag-correct na dito. Kasi yung market, guys, hindi yan tuloy-tuloy paakyat lang. Nagpapahinga yan. Nagkakaroon ng breather yan, which we call pullback or retracement. So, ngayon nagre-retrace siya, akyat, re-retrace. So, sa mga scalpers, what they normally do is they wanted to, of course, utilize even the pullbacks and retracement. So, ang ginagawa ko, bumababa ako ng time frame na M15, and dito ako naghahanap ng mga opportunity. Kung ang goal ko lang is mag-scalp and kumita ng liit-liit. So, ayun lang guys, sobrang simple lang din ang strategy ko. Actually, itong ginagamit ko indicators is Bollinger Band. Ginagamit ko lang to kasi pag sobrang busy ako, wala akong time mag-plot-plot ng mga support and resistance. So, ginagamit ko na to as my dynamic support and resistance. And gumagamit din ako ng MA200 or moving average 200 kasi doon ko nakikita kung uptrend or downtrend ba yung market. Pero din ako ito stochastic para malaman ko kung overbought or oversold yung presyo.
And then, meron din ako ATR. Ginagamit ko yung average true range para kapag nag-trailing stop ako, hindi siya tinatamaan agad. Malaman ko kung ilang on the average na pips ang gumagalaw for that specific time frame. So, yun lang guys. Thank you and good morning. Mag-gym na po.